Hollywood TV. Sa pagmamadali kong pumunta sa klinik, nakalimutan kong kumain ng almusal. Kung nabubuhay pa si Mommy, babatukan niya ang aking mga tainga ng mga lecture dahil sa pagpapaboya sa aking kalusugan at sa kanyang apo. Naglalakad sa ilalim ng magandang langit sa umaga, tinahak ko ang daan patungo sa isang kalapit na bakery. Ang distansya sa pagitan ng bakery at ng gusali kung saan matatagpuan ang klinik ay isang iglap lang, at kailangan ko pang maghabol ng hininga pagdating ko. Parang ang katawan ko ngayon ay madaling mapagod. Kinapa ko ang loob ng bag ko, hanggang sa matagpuan ko ang panyo ko at ginamit ko iyon para punasan ang butil ng pawis sa noo ko, bago ihulog muli sa loob ng bag ko. Sa pagtingin sa katakam-takam na pastry na nakadisplay sa transparent na salamin, humingi ako sa babaeng nakatayo sa counter ng isang slice ng cake, isang vegetable sandwich, at isang bote ng mineral water. Nakahanap ako ng komportableng pwesto sa harap ng bintana para i-enjoy ang almusal ko. Ang pagkaing in-order ko ay hindi ang tinatawag ng isang tao na isang perpektong almusal, ngunit sapat na ito upang patahimikin ang aking tiyan. Mas masarap ang sandwich na ito kaysa sa inaasahan ko, naisip ko sa aking sarili pagkatapos kumagat ng mabilis. Noon ko lang napagtanto kung gaano ako kagutom. Isuka ko lahat ng kinain ko kaninang umaga, at masyado akong nag-aalala sa kalusugan ko para makakain ulit. May biglang sumipa mula sa loob ng sinapupunan ko. Mahina ang paggalaw, ngunit naramdaman ko ito. Tumalon ang puso ko, at protektadong hinaplos ng kamay ko ang lugar kung saan ko naramdaman ang sipa. Ang labis na kagalakan ay tinawag ng isang luha sa gilid ng aking mga mata. "Baby ko," I mumbled to myself with the expected fond possessiveness of a mother to her child. "Nag-e-enjoy ka naman sa pagkain, di ba?" Sabi ko kay baby na may matamis na ngiti sa labi. May panibagong sipa. Ito ay mas malakas at mas halata kaysa sa una, na parang naiintindihan ng baby ang ibig kong sabihin, at tumutugon sa akin. Muli kong hinaplos ang tiyan ko, ang isa kong kamay ay pinunasan ng luhang pumatak sa pisngi ko bago pa man makita ng kung sino man. Ayokong isipin ng mga tao na umiiyak ako ng walang magandang dahilan. Ibinalik ang atensyon ko sa pagkain, inubos ko ang vegetable sandwich na may malaking kagat. Nalipat ang atensyon ko sa slice ng cake. Hindi pa nakontento sa sandwich, sinimulan kong kainin ang cake, ninamnam ang tamis na kumakalat sa aking bibig. Wala pang 5 minuto, ang natira sa plato ay ang icing. Pagkatapos ay inubos ko ang buong bote ng mineral water ng isang beses para matapos ang aking pagkain. Dahil nasiyahan ako, sa wakas ay tumayo ako sa aking kinauupuan. Hindi agad ako umuwi, sa halip, pumara ako ng taxi at inutusan ang driver na ihatid ako sa sementeryo. Ang pagpunta sa sementeryo ay wala sa una kong plano, ngunit nang malaman kong buntis ako, kinailangan kong bisitahin si Mommy para sabihin sa kanya ang mabuting balita. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang taxi sa harap ng gate ng sementeryo. Nagbayad ako sa driver at bumaba ng sasakyan na may dalang bouquet ng sariwang puting rosa sa isang kamay, at 2 mabangong kandila sa kabilang kamay. Binili ko sila sa daan, hindi ko bibisitahin si Mommy nang walang dala. Sumalubong sa akin ang sariwang simoy ng hangin nang makapasok ako sa gate. Hinaplos nito ang mukha ko, at nilaro ang mga nakalugay na hilo ng buhok ko. Saglit akong napapikit, ninanamnam ang nakakapreskong lamig sa balat ko. Pagmulat ng aking mga mata, lumakad ako sa berdeng bukid hanggang sa marating ko ang lugar kung saan naroon ang lapida ni Mommy. Ibinaba ko sa lupa ang paborito niyang puting rosas. Pagkatapos ay sinindihan ko ang mga kandilang dala ko, at inilagay ang isa sa puntod niya at ang isa naman sa puntod ng aking ama. Bumulong ako ng isang madamdaming panalangin sa aking mga magulang, na alam kong ngayon ay payapa na. "May good news ako sa inyo, Mom at Dad. Buntis ako." Nanginginig ang mga luha sa aking paningin nang lumabas ang mga salita mula sa aking mga labi. "Nalulungkot lang ako na wala na kayo dito sa piling ko. Gusto kong makita kayong dalawa na nakayakap sa kanya pagkatapos niyang ipanganak." Ngumuso ako, itinaas ko ang kamay ko at pinunasan ang luha sa pisngi ko. 4 na buwan pa lamang siya sa aking sinapupunan, ngunit masasabi kong siya ay isang nagninangas. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, naiisip na binabantayan ako ng mga espiritu ng aking mga magulang. "Kahit na wala na kayong dalawa dito, ipinapangako ko na ipapaulanan ko ang aking anak ng parehong pagmamahal at pangangalaga na ibinigay ninyo sa akin."
Ilang sandali, tumayo ako sa harap ng kanilang mga puntod, na sinasabi sa kanila sa maikling detalye kung paano ako naging mga nakaraang araw. Ikinwento ko pa sa kanila ang tungkol sa hiwalayan namin ni Gabriel at sa kasal niya sa sekretary niya. Pagkatapos kong sabihin sa kanila ang lahat ng dapat kong sabihin, sa wakas ay nagpaalam na ako sa kanila. Sigurado akong hindi ako tututulan ni na mommy at daddy na umalis agad para kumain ng tanghalian. Kahit na maaga pa para dito, hindi ko maalis sa isip ko ang kumakalam kong tiyan. Dahil sa pagbubuntis ko, naging matakaw ako sa pagkain. Hindi ko lang napigilan ang pagnanasa. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng sementeryo. Hindi agad ako nakahanap ng taxi, kaya imbes na maghintay sa gate, pumunta ako sa lugar kung saan kadalasang nakaparada ang mga taxi habang naghihintay ng mga customer. On my way, napadaan ako sa isang grupo ng mga estudyanteng nagbebenta ng personalized beaded bracelets sa sidewalk. Nagtataka, tinanong ko sila kung bakit nila ibinebenta ang mga bagay na iyon. Nag-alala ako dahil minor de edad pa sila. Ang pinakamatangkad sa kanila, inaakala kong pinuno nila, ipinaliwanag nila na sinusubukan nilang tulungan ang mga mahihirap nilang kaklase na makalikom ng pondo para makasali sila sa field trip. You're beautiful, ma'am. I will make you a personalized beaded bracelet for free. Alok ng isang batang babae. Nagulat ako sa papuri, na mula agad ang pisngi ko. Marahil ito ang paraan niya para mahikayat akong bumili. Yung pangalan na gusto mong ilagay ko sa bracelet? She inquired, kahit hindi pa ako pumayag. Faith Viena, sumagot ako. Ito ang pangalan na napagpasyahan kong ibibigay ko sa aking hindi pa isinisilang na anak kung siya ay babae. Viena ang pangalan ng una kong anak. Idinagdag ko ang salitang faith bilang simbolo ng aking hindi natitinag na pananampalataya sa Diyos, kahit na nawala ang lahat ng aking minamahal. Sana, lumaki si Faith Viena bilang isang kaibig-ibig, sweet na anak. Ibibigay ko ang buhay ko para masigurado na makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Pinagmasdan ko ang babaeng magaling na hinabi ang bracelet gamit ang kanyang mga dalubhasang daliri, na parabang ilang taon na niyang ginagawa iyon. Nang matapos siya, hiniling niya ang kamay ko at itinali ang beaded bracelet sa aking wrist. Hindi man lang humingi ng bayad ang dalaga. Naantig ako sa kanyang pagsisikap, kumuha ako ng $100 sa loob ng aking bag at iniabot ito sa kanya. Hayaan itong maging mabuting gawa ko para sa araw na ito. Please use the money to help your poor classmates. I bet they are looking forward to the field trip. Ang batang babae ay nagpakawala ng isang sakal na bulalas sa gulat. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng babae na magpasalamat sa akin dahil may dumating na taxi. Agad ko itong binati at pumasok sa loob. Napaluha, lumingon siya at kumaway sa akin. Kahit na walang narinig na kahit isang pasasalamat mula sa kanya, ang hitsura ng pasasalamat sa kanyang mga mata ay sapat na para sa akin. Sa wakas ay kinuha na naman ako ng pagkagutom. Dumiretso ako sa pinakamalapit na restaurant para sa mabilisang pagkain para mabusog ang cravings ko. Pagkabukas ko ng glass door, dumiretso ako sa counter at pumila sa likod ng napakahabang pila ng umorder na mga customer. Tanghalian na noon. Pinag-cruise ko ang aking mga braso sa ilalim ng aking mga dibdib, sinusubukan kong protektahan ang aking sarili mula sa nagyayelong sabog ng air conditioning. Dapat dinala ko ang jacket ko, I mumbled under my breath habang nanginginig sa lamig. Kumalabog ang tiyan ko, pansamantalang na-distract ako sa sobrang lamig ng temperatura. Hindi ko nakinaya ang gutom na gutom ako. Sumipa ang sanggol sa sinapupunan ko. Kaagad, alam kong nagugutom na rin siya. Hold on baby, mommy have to order our meal. Pasensya ka na at maghintay ng konti. Sabi ko sa kanya, hinaplos ang lugar kung saan ko naramdaman ang pagsipa niya. I wasn't sure yet if the baby was a she, pero tawagin mo itong maternal instinct or something, malakas ang kutob kong magiging babae siya. Huminga ako ng malalim, tumingin ako sa pila. Hindi ito nagpakita ng mga senyales ng paglipat, at ang mga naiinip na customer ay walang pagpipilian kundi manood ng TV screen para sa libangan habang naghihintay. Napatingin ako bigla, may celebrity news pala. Ginagawa ng mga empleyado ang kanilang makakaya upang matupad ang mga order ng lahat, ngunit dahil oras na ng tanghalian, napakaraming mga customer para mabilis nilang mahawakan. Kumindat sa loob ko ang pag-asa nang makita ko ang priority lane. Nakita ko ang isang matandang mag-asawa na nagtapos sa pag-order mula sa counter na iyon upang hintayin ang kanilang mga order sa kanilang mga mesa. Bumaba ang ginhawa sa mukha ko. Agad akong naglakad patungo sa priority lane. The accommodating staff, after eyeing my palms protectively caress my stomach, simply asked for my order.
Sa wakas, umupo ako sa malapit na mesa at hinintay ang order ko. Nang sa wakas ay dumating na, napaawang ang bibig ko sa nakita. Walang sandaling pagkaantala, inatake ko ang pagkain na parabang ito na ang huling pagkain ko. Mabilis na natapos ang aking pagkain, itinaas ko ang baso ng tubig, ngunit huminto sa kalagitnaan bago ito umabot sa aking mga labi. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat ng nanatiling nakalock sa screen ng TV. Doon sa telebisyon, ipinalabas para mapanood ng lahat, ay ang live wedding coverage ng aking ex-husband at ng kanyang mistress. Nakatawag ito ng atensyon ng maraming mga customer, na naiinip din at natapos sa kanilang pagkain. Oh, ikakasal na si Gabriel Anderson. Hindi ba't nagpakasal na siya? Who knows? Baka nakipaghiwalay siya. Habang casual na nagkomento ang mga customer sa kanilang mga kaibigan tungkol sa kasal sa screen, sinaksak ng sakit ang puso ko. Walang nakakaalam na ang lalaki sa screen ay ang aking ex-husband na nanloko sa akin. Pinilit kong alisin ang tingin ko sa screen. Hindi ko napahirapan ang sarili ko. Tumayo ako, naghahanda na akong umalis. Do you accept this woman as your lawfully wedded wife, and live together in holy marriage? Tanong ng pari. Ayokong marinig ang sagot ng dati kong asawa. Nagmamadali akong lumabas ng restaurant sa abot ng aking makakaya. Nawala ang huling lakas ko, at napahiga ako sa bench sa labas. Hindi ko makita kung ano ang nangyayari sa TV, ngunit naglalaro pa rin sa aking isipan ang eksena ng kasal. Kinasusuklaman ko ang aking dating asawa, ngunit hindi ibig sabihin na hindi nasaktan ang panunood sa kanya na ikinasal sa homewrecker na iyon. I'm so sorry, kailangan mong marinig yun. Sabi ko sa baby ko habang hinahaplos ang tiyan ko. It's okay if your dad's marry another woman. Mommy will provide all the love you need. Siniguro ko sa kanya. Nangako ako sa sarili ko na ilihim ko kay Gabriel ang pag-iral ng batang ito. Hindi dapat malaman ni Gabriel na may anak kami simula nung sinamantala niya ako sa hotel. Bumangon ako mula sa bench, naglakad ako papunta sa malapit na plaza. Ang isang maikling paglalakad ay makakatulong sa pagpapatahimik ng bagyo sa loob ko. Naglakad-lakad ako sa plaza at pinanood ang mga bata na naglalaro sa playground. Naaliw ako sa tanawin, alam kong balang araw makikita ko ang aking anak na malayang naglalaro tulad ng mga batang iyon. Ang mga bata ay napaka-adorable, wala akong mga salita upang ilarawan sila. Punong-puno ng saya ang puso ko dahil sa malakas na tawa nila. Pagtingin ko sa kanila ay nakakalimutan ko ang eksena sa kasal. Out of nowhere, dumagundong ang kulog mula sa langit. Itinaas ko ang aking ulo at nakita ko ang madilim na kulay abong ulap na dahan-dahang nilalamon ang maaliwalas na kalangitan. Uulan na naman. Napaisip ako sabay buntong hininga. Time to cut my outing short, the last thing I wanted was to catch another cold again. Pumara ako ng taxi para makauwi. Nang makarating ang taxi ko sa apartment ko, nakita ko kaagad ang isang lalaking nakasuot ng eleganteng itim na tuxedo na desperadong kumakalam sa gate. Natamaan ako ng gulat na parang kidlat. Makikilala ko ang aking ex-husband kahit saan. Bakit nakatayo si Gabriel sa harap ng apartment ko? Hindi ko na kailangang bumaba upang malaman na malamang na tinatawag niya ang pangalan ko, sinusubukan na makita ko siya. Miss, dito ka ba bababa? Tanong ng taxi driver. Hindi po. Napasigaw ako sa gulat. Gulat na napatingin sa akin ang driver ng taxi. Inayos ko ang aking sarili at sinabing, pakituloy ang pagmamaneho ng bahagya papataas sa pagliko. Doon ako bababa. Sige, sabi ng driver, bahagyang nalilitong ngunit sang-ayon. Pagkatapos ay binayaran ko ang driver at bumaba ng sasakyan, sinigurado kong hindi ako makatingin kay Gabriel. Nagtago ako sa likod ng isang pader para pagmasdan siya na kinakalampag pa rin ang gate. Namuo ang pagsimangot sa mukha ko. Dapat ay nasa seremonya ng kasal niya. Araw ng kasal niya ngayon. Paano niya maiiwan ang kanyang bagong wife, at magmarcha kaagad dito pagkatapos ng kanyang kasal? That jerk. Naiinis ako para sa sarili ko at para kay Angela. Monica, alam kong nandyan ka. Please talk to me. Nagsusumamo niyang sigaw. Biglang bumuhos ang ulan mula sa langit ng walang babala. Parang walang pakialam si Gabriel, pinagpatuloy niya ang paghihintay sa paglabas ko ng pinto kahit basang-basa na sa ulan ang mamahaling damit niya. You deserve that bastard, bulong ko, nakakuyom ang mga kamao ko sa kandungan ko. Pero paano ako uuwi kung nandoon pa siya? Ayaw ko ring basang-basa, at may maliit na kanlungan kung saan ako nagtatago. Then out of nowhere, isang matigas na bagay ang bumangga sa ulo ko, halos mabasag ang bungo ko. Naramdaman kong may tumunog sa aking tenga, at sinundan ito ng kirot.
Bumagsak ang katawan ko sa sahig. Nasulyapan ko ang dugong tumutulo sa ulo ko at may mantsa sa mga kamay ko. Napuno ng takot ang katawan ko, at biglang gumapang ang lamig sa aking gulugod. Gusto ko sanang humingi ng tulong, pero walang salita ang bibig ko. Napabuntong hininga na lang ako mula sa sahig. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, nilamon na ako ng dilim. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.